ginagawa lahat ng pamahalaan ng Department of Agriculture na mailagay sa hapagkainan at sa mga supermarket at wet market ang malinis at safe na baboy. Huwag po kayong mag-alala, ang daming checkpoint na dinadaanan nito bago ito makarating sa palengke. Ang ating mga kababayan gusto rin ding malaman ang update po hinggil na dito sa pagtugon ng ating pamahalaan, particular na po ng Department of Agriculture doon po sa issue ng African Swine Fever, Aseng. So far, nagagawa natin yung timeline natin. Tatlo kasi ang ginawa ng gobyerno. Buwan na naka-place yung ating checkpoint sa NCR. At the same time, lalong humigpit ang checkpoint sa lahat ng LGU para maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng sakit mula sa south hanggang north. So number 2 is that rorolyo na rin yung pag-aakyat ng indemnification mula sa 5,000 to 8,000 at yung ating inahin ay mga 12,000. At pangatlo, itong paggamit ng bakuna upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo at the same time mabuhay yung mga baboy. Sa kabuuan po ba, Asek, ilang libo na po ba yung naapektuhan nitong African Swine Fever? Mahigit 40% na ng probinsya dito sa buong Pilipinas ang naapektuhan. At ito naman ay binabantayan natin at para hindi na kumalat tulad ng sinabi kong 3 hakbang ng DA. Sa 40% na po yan, ilang libong baboy po yung lahat, Asek? Ang nakikita namin dito ay lumalabas na kalahating 500 million worth ng baboy. So nasa kung 10,000 ilagay natin for simpler computation, mga 50,000 na baboy ang 100,000 more or less ang baboy mula noong isang taon. At dito po sa mahigit 100,000 baboy, ilan na po dito, Asek, yung nabakunahan na? Nagsisimula pa lang tayong mag-rolyo, no? Nakita namin na sinimulan namin sa Lubo at ngayon ay kinunan ng dugo kahapon nung isang araw, nung Sabado, para makita kung uma-action yung bakuna at kagabi ay lumabas yung resulta na mahigit 50% nag-react na sa bakuna. Oo. Ito po ba ang pagbabakuna ninyo? Weekly po ba yung pagsasagawa ninyo o monthly, Asek? Ano yung proseso po ninyo? Pinipilit namin na maubos na yung 10,000 na bakuna. At hindi kasi kayang bigla-biglain ito dahil may prosesong dinadaanan. Kailangan namin makipag-usap sa LGU na siya magpapatupad nito. Pangalawa, kailangan namin ng approval ng magsasaka. At pangatlo, kailangan malinis at walang sakit ang baboy bago bakunahan. At ito ay ginagamit lamang sa mga grower. Doon ho ba sa 10,000 bakuna na meron tayo ngayon, Asek, kasya ho ba ito, sapat ho ba ito doon sa libu-libong mga baboy na naapektuhan ng ASF? Itong 10,000 na emergency purchase to ng ginawa ng DA at kasi ang binigay ng FDA sa atin ay controlled, monitored release. At bago matapos ang Oktubre next month ay lalabas naman yung 150,000 na order para naman ipagpatuloy ang pagbabakuna hindi lamang sa South kundi hindi lamang sa
Batangas or Luzon, pati Visayas and Mindanao. So, yung nabanggit mo kanina, nagsimula na pong itong pagbabakuna doon sa Lobo. Batangas ho ba ito, ASEC? Yes, sa Lubo, Batangas. Oo. Isang lugar pa lamang, ASEC, at ilang lugar pa na ang pupuntahan po ng inyong ahensya para po magsagawa ng bakuna? Nais namin ibaba ang infection pressure sa Batangas. Hindi ba tulad sa COVID, ang pinag-uusapan doon ay ilang porsyento, majority kapat ay may bakuna upang bumaba ang infection pressure sa COVID. Ganun din ang ginagawa natin sa bakuna. Mag-focus tayo sa Batangas para bumaba ang infection pressure at tinatarget namin ang Rosario, Lipa, na mga kalapit bayan ng Lobo. Ilang porsyento ho ba dito sa 100,000 mga baboy na naapektuhan ng ASF, ASEC, ang nandyan mismo ngayon sa Batangas, yung pinakamarami yatang naapektuhan, ASEC, tama ho ba? O yan ang mga baboy na wala pang mga ASF at gusto nating maprotektahan din laban dito sa sakit na ito? Hindi ko makuha ang enough figures, pero sa Lobo, 10,000 na kagad ang na disgrasya. At yung mga kalapit bayan ay hindi natin nakuha yung number. Kasi ang nangyayari kapag nalaman ng mga kapitbahay na mayroong tinamaan, ay binebenta yung baboy para hindi rin madisgrasya. Pinapass break ito. At the same time, yung mga kaya natin ilagay itong checkpoint para maiwasan ang pag-leak o paglabas ng mga may sakit na baboy. Huli na lang, ASEC, bago ko po ipasa kay Partner Admar, papaano ito nakakaapekto ang ASF at itong epekto nga ng ASF doon sa mga presyo ng mga karning baboy ngayon? Ang nangyayari ngayon, initially dahil maraming baboy na ibinebenta na sinisigurado naman ng Department of Agriculture na ito ay malinis, magkakaroon tayo ng, actually bumaba ang presyo ng baboy. Pero sa mga darating na buwan ay hindi naman ito sisipa na mataas sapagkat mayroon namang farms na nag-e-expand na hindi naman tinamaan ng ASF. Kaya pinipigilan namin na kumalat ito para maprotektahan yung mga malalaking farm na pwedeng sumalo sa pagkawala ng baboy, let's say sa Batangas. Gaano ho ba kalaki yung ibinaba, ASEC, ng presyo ng mga baboy ngayon dahil dito sa epekto ng ASF? Ang nakita kong huling numero ay mga 10% ang ibinaba ng presyo. Yan, ASEC, si Partner Admar para po sa karagdagang katanungan. ASEC, itong mga bakuna natin ay galing sa Vietnam. Ano po yung sabi ng Vietnam tungkol sa efficacy po nitong bakunang ito? And at the same time, ito rin po ba sa kasalukuyan yung nakikita natin na resulta sa ating naging bakunahan po? Tama ka. Binigyan ito ng rehistro ng Vietnam after undergoing a lot of process. At yan ang kadahilanan, kaya binigyan naman ng gobyerno natin ng monitored release ng FDA. Hindi naman natin ito pinakakawalan ng gusto. Tulad ng sinabi ko kanina, importante na maayos natin labas ito na hindi pwedeng ibigay itong gamot na to kung kanino laang. Importante nandun ang veterinaryo para magbakuna at i-observe ang baboy. Sa unang tala ng after pagbabakuna, kasi nagbakuna kami August 30, 31, kahapon o kagabi lumabas yung result na nagtala ng antibodies yung mga binakunahan natin sa Lobo. Doon po sa report din, at least merong 41 na vaccinated na mga baboy, merong
na namatay dito na bakunado. Maliban dito po sa area na ito, sir, meron pa ba kayong outside na sa Lubo, Batangas na nagkaroon ng bakunahan? Pero maganda naman yung resulta so far. Nais kong ilinawin, dalawang farm sa Lubo ang binakunahan. Isang 29 at isang 12. Yung farm na 12 na baboy ay ang namatay hindi 5, 6. Sa kadahilanan na may pre-existing problem yung baboy. Ibig sabihin may comorbidity nung binakunahan. At pagka may comorbidity ka, hindi ka makakagawa ng antibody laban sa ASF. Kailangan mag-antay ka ng 14 na araw para at least meron ka man lang 30 to 40% na antibody. Tapos mag-aantay ka ng 30 days para maging 90 to 97% ang antibody. So, yung namatay ay dahil may coexisting, sila'y namatay bago nag-produce ng antibody yung baboy. Pero yung kabilang farm, sabay silang binakunahan na 29, isa lang ang namatay at ito ay dahil sa pilay. And as of now, nakita ko yung litrato, malalakas ang video, malalakas ang mga baboy. Kasi hindi na compromise ang biosecurity ng first farm kumpara dun sa second farm na compromise ang biosecurity at saka may comorbidity ang baboy. So, itong gamot na to ay minomonitor natin at as of now, may nakakita na akong resulta na maayos as of last night. So hindi rin pala basta-basta itong pagbabakuna, marami ding dapat ikonsidera, ASEC, no, para check na dapat maging systematic talaga para maging epektibo yung bakunahan sa mga baboy. Oo, ano to kasi, modified live. Kailangan na may hawak nito ay mga taong may alam. Hindi pwedeng katulad ng ibang bakuna na pwede mong mabili over the counter. At bilang na bilang ito, pati ang resulta, nakamonitor ang FDA, ang Bureau of Animal Industry, ang mga stakeholders. Siguro sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Alam naman natin na itong ASF ay hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala-wala. Though merong ginagawang hakbang ang DA para maging sapat pa rin yung supply ng ating karneng baboy sa remaining months, no, ng taong kasalukuyan, lalo na alam naman natin bare months ngayon, papasok tayo sa holiday season. Asahan po na laging laman sa pagkainan ng mga bawat Pilipino ang karneng baboy. Okay, sa mga nakikinig sa Pulso ng Bayan, itong sakit na to ay walang silver bullet. Ibig sabihin, hindi ito bigla-biglang naaalis. At mas matindi pa ito sa COVID. Kasi yung COVID, nabubuhay pa yung tao. Sa ASF, patay na malaki ang malaking percentage ng baboy. Ginagawa lahat ng pamahalaan ng Department of Agriculture na mailagay sa hapagkainan at sa mga supermarket at wet market ang malinis at safe na baboy. Huwag po kayong mag-alala, ang daming checkpoint na dinadaanan nito bago ito makarating sa palengke. Ang mga LGU sa mga probinsya ay nagkalat ang checkpoint at kapag ikaw ay may diferensya ang baboy, condemn ka. Pag nakalusot ka doon, dito naman sa NCR, isang buwan ko nang itinatag ang checkpoint at mga 400 na ang kinondemn na baboy. Kapag ka naman nakalusot sa NCR, ay hindi ka naman makakalusot sa NMIS, National Meat Inspection. Kasi pagdating mo pa lamang sa slaughterhouse at nakakita ng NMIS na wala sa kondisyon ng iyong baboy, sunog yun. At pag may nakalusot sa loob ng katayan,
at nakita ng NMIS na mayroong mga tama ang laman loob at saka ang skin dahil sa slaughterhouse sinuhugasan ng baboy. So kitang-kita kung maayos yung skin. Sunog din yun. Hindi na kailangan ng check ng laboratory. Right there and there, sunog yun. Now, yun ang dahilan kung bakit malinis, safe ang mga baboy na mabibili nyo dahil sa mga sinabi kong ito. At tama ka, malapit na ang Pasko at hindi maganda ang Pasko kung walang baboy na nasa hapag. Yan ang ating tradisyon. At asahan ninyo na sa mga moves na to, pinoprotektahan natin yung mga probinsya na hindi tamaan upang makapaglabas ng baboy ngayong bird months. Ayan, ASEC, maraming salamat po sa inyong oras. Mabuhay po kayo, ASEC. Ingat po.